Shine.
much sa special number. For the longest time, no, wala na sa special number. So, mabuti ngayon at nagkaroon tayo ng special number. Hopefully, sa mga sunod na linggo, meron pa tayong special number. Now, we are praying for Manong, no, to sing to us. Amen. Okay. So, magandang umaga po sa lahat. Magandang umaga sa mga dito, magandang umaga sa mga kapatid natin that are online, sa mga friends natin na maka-join sa ating Bible study o maka-watch sa ating video after this. Magandang umaga po. At ito nga pala Iloilo Dispensation of Grace Bible Church. Nandito po tayo sa 7040 7th Street, Lawan Village, at Balantang Harok. At yung objective kung bakit po andito itong church na po is to preach the gospel of the grace of God upang yung mga tao ay makadinig, makaalam at makatanggap po ng kaligtasan ng kanilang mga kaluluwa. At someday dadalhin po tayo sa heaven by way of corporate soul rapture upang doon po ay ating susuot ang ating heavenly bodies na naghihintay po sa atin doon sa heaven upang tumira doon sa heaven eternally together with our Lord Jesus Christ. So, yan po ang ating yan po sinasabi ng Bible kung bakit po tayo ligtas ngayong panahon na ito ng dispensation of the grace of God. So, subong na ngayong umaga, patuloy po tayo mag-aral sa Book of Acts. Andiyan na po tayo sa chapter 20, verses 11 to 38. Yan po ating pag-aaralan ngayon. Medyo mahaba-haba din po itong mga verses nito. At yung matutunghayan po natin dyan ay yung mga speech ni Paul, no? Si Paul sa panahon ito is about to end his third apostolic journey. Andyan siya sa panahon ito na sa Ephesus. Nasa Ephesus na siya kasi natakil na natin noong nakaraang linggo yung kanyang pagbiyahe mula sa Macedonia, papuntang Troas, balik siya sa Asia. Sa panahon na ito, ay andiyan na po siya sa Ephesus at nagbibigay ng kanyang final farewell speech, no? Yan sa Ephesus, yung mga believers dyan, prior na kanyang pagbiyahe papunta o pauwi po sa Jerusalem to end his third apostolic journey. Yan po ang pangyayari dyan. At alam naman natin, na-discuss na po natin yung mga pangyayari. Umpisa po ng kanyang pag-travel, pag-start ng kanyang third missionary or apostolic journey, ay na-discuss na po natin yan. But bigyan natin yan ng recap mamaya kung saan po, paano nangyari yun. Noong mga nakaraang araw, Wednesday ng gabi at Saturday ng gabi, kagabi lamang, nag-conduct po tayo ng ating weekly Bible studies live. At kapag-aralan po natin yung tungkol po sa body. No? Kung meron bang resurrected body, yung mga members of the church, the body of Christ, during ng rapture, mangyari yung rapture. At kapag-aralan po natin na yung resurrection bodily ay para po lamang yung sa earthly people of Christ. Yung mga na-saved po sa Old Testament, kagaya nila Adam hanggang papunta doon sa Acts chapter 7, na-save po sa prophetic program hanggang mag-diminis yung kanilang program, na prophetic program.
Sila po yung entitled sa bodily resurrection that was promised to them in Ezekiel chapter 37 na magkakaroon po uli ng mga sinews at saka yung mga nerve at saka flesh at hihipan ulit sila ng spirit of life at muli sila mabubuhay at mayayari po yan sa Revelation chapter 20 verse 4 to 6. Titira po sila sa kingdom ni Jesus Christ, kasama si Jesus Christ as their king for 1,000 years. Okay? At after that, eternity na po. Yan po ang promise sa kanila. So, sa atin naman, we were promised by God. We are promised to be taken up to heaven. Rapture tayo sa heaven. That is soul rapture. Then our bodies are there in heaven waiting for us, for our arrival there in heaven, and there we will attend the judgment seat of Christ wearing the bodies, and we will receive our rewards. No? Kung ano yung managawa natin dito sa earth while we are here in this earth, no? Helping, building the church, the body of Christ. Okay? Actually, alam niyo ba yung ginagawa natin na ito? Ganito lang ito, but we are helping edify and to build the church, the body of Christ. No? Contributor tayo sa pag-build ng church na yun. Si Apostol Paul yung nag-lay down ng foundation, then yung mga apostoles, kasama niya yung mga apostoles, sila Barnabas, sila Apollos, mga apostoles yan na ni-recruit ng Holy Spirit to help Paul. Then every members of the church, the body of Christ at this moment in time, are contributing every simple thing na ginagawa natin upang makatagdag doon sa church, the body of Christ, ay nilalapat yun doon ng Panginoon hanggang mabuo yung church, the body of Christ. At yan yung tinatawag na, ano yun? Fullness of the Gentiles. In Romans chapter 11 verse 25, then the rapture will take place, and that's the time that we will receive our glorified body there in heaven. Our glorification is there in heaven. Kagaya din ni Christ, He was glorified in heaven. After Christ was resurrected, no, during His stay for 9 days, no, for 9 days on this earth, yung lumabas si Jesus Christ doon sa libingan, hindi pa yung glorified body, actually. Because aakyat pa siya to receive His glorification. Kaya nawala siya for 10 years. Kasi nung na-resurrect siya, nagpakita siya sandali, umakyat doon siya sa langit. He was glorified by the Father. And then He was allowed to return during the 10th day, ika-10 araw, nagpakita na siya kay Thomas, at doon, ano sabi niya? You can now touch me, dahil glorified na siya. Okay? So, ganun din mangyayari sa atin at this moment of time, no? Pag dumating na yun. So, ngayon, patuloy po natin. Nung kagabi ay pinag-aralan natin yung, ano yung subject natin kagabi? Kalimutan ko. Yung napag-aralan natin. Pag-aralan natin kagabi yung subject tungkol sa 2 Timothy chapter 2 verse 10. Dahil meron na tayong kapatid na nagtanong kung nagturo ba si Paul ng election. No? So, pinulawan ng kagabi yun. At kung gusto nyo rin makita, panood yun, andyan lang yan sa ating YouTube channel, kay Dick at sa aking Facebook page, ano? Meron din dyan. So, ngayon, patuloy po tayo. Punta tayo sa Book of Acts, chapter 20, verse 11. So, bago nangyari yan, so alam naman natin na si Paul, nung mag-start si Paul ng kanyang third missionary journey, galing siya dito sa Antioch, pumunta siya sa Galatia, at lahat dito, Derbe, Lydia, yung mga church dito, Antioch, Lystra, pinuntahan niya yan lahat. Alam naman natin, yan yung sinabi dyan sa
chapter 19 of the book of Acts. Then after that, habang si Apollos ay andito na sa Corinth, siya naman pagdating ni Paul dito sa Ephesus. Ephesus is part of Asia or presently Turkey. Andito na ngayon si Paul at nagturo siya dito sa Ephesus ng matagal. At alam naman natin na yung mga Jews dito sa Ephesus ay nagalit sa kanya. Kaya yung mga believers dito, dinala niya doon, hindi na siya nagturo sa sinagoga, kundi dinala niya doon sa school ni Tyrannus. At doon na siya nagturo hanggang sa dumating na mayroong uproar doon sa Ephesus. At pagkatapos ng uproar na yon, dahil ngayong nagalit yung si Demetrius at kanyang mga kasama, dahil ngayong business nila napagawa ng mga revolto, no, ni Diana ay naapektuhan. Yung profit nila, malaki sa negosyo na yan, ay naapektuhan at gumawa sila ng uproar. Ngunit it was settled, no, by the officer of the town. Then ang nangyayari dyan, pagkatapos ng uproar ay umalis na si Paul at pumunta na siya dito sa Corinth, somewhere here, sa Macedonia. Pumunta siya dito sa Macedonia, passing this place. At pagkatapos niyan, bumaba siya dito sa Athens. Dito sa Athens, ano? Sa Greece. At habang dito po siya, dito sa lugar na ito, he planned, no? He revealed his plan to go home, to go back to Jerusalem, and kung pwede lang magbiyahe na siya papunta sa Rome. Dahil nga it was his desire for a long time to go to Rome, to be with the believers in Rome, to have fruits among them. Okay? To have fruits among them. Dahil nga si Paul ay hindi pa nga nakapunta sa Rome. But alam niya na marami ng mga believers doon, ang gospel of the grace of God, by the preaching of some other grace believers. Kaya sabi niya, I am desiring, praying to come unto you. But he was hindered actually many times by Satan to go to Rome. Then, that was his plan actually. But habang dito siya at nagpaplano siyang magbiyahe papunta dito, ay bigla na lang nagbago ang isip ni Paul. At instead of traveling through this road, he went back to Macedonia. Bumalik siya sa Macedonia. Okay? Alam mo, yun na nga yung mga pangyayari na yun. Dahil umiiwas na naman si Paul sa mga taong gustong pumatay sa kanya. Alam natin na si Paul ay may mga Jews na talagang vowed to destroy him, to kill him during the time. Kaya makita natin yung travel ni Paul at this moment of time. Yung plano niya was actually a plan, no? A plan or a way to deceive, to make his opponents, no, confused kung saan siya dadaan. It was announced that he will travel from here, from Greece, to Jerusalem, but he did not do that plan. He did not push through that plan, but he went back to Macedonia. Okay? At alam naman natin na marami na yung kanyang travel, hindi na basta-basta na diretso, kundi talagang meron na siya mga pinapadala na nauna sa kanya to check, no, the place, whether it is safe for him to go there. Kaya mayroong 2 tao, bago siya mag-travel papunta Macedonia, mayroon na 2 tao na pumunta doon na una. Then, nung mag-travel naman siya papuntang Troas, back to Asia, ay mayroon din namang mga naunang mga tao bago siya pumunta doon. Okay? So, in verse 7, mabasa natin dito, no, that Paul was in Troas. Umpisa natin sa verse 6, no, para intindihan natin.
So, while here in Macedonia, no, his plan to travel back to Jerusalem, no, been actually natuloy na. At habang andito siya sa Macedonia, ay sinabi dito sa verse 6 of chapter 20 of the book of Acts, and we sailed away from Philippi. Philippi is part of Macedonia. So habang doon sila sa Philippi, nag-travel sila from Philippi to Troas. Okay? To Troas. Ito yung Philippi kung saan sila nakulong dalawa ni Silas. So, galing dyan, nag-travel sila papuntang Troas in 5 days. 5 days travel. So, 5 days travel, alam naman natin na medyo malayo yan. Dahil dagat yan, tatawirin nila from Philippi. Magka-travel sila, pupunta sila sa port, then tatawid sila ng Troas. Siguro, no, sa atin lang, dahil nga alam naman natin yung mga ships or mga boats noon ay hindi pa talaga sophisticated. Hindi kagaya ngayon, no, mabibilis lang, ito ng mga fast track, no? So, kaya 5 days daw yung travel. Siguro kung yung mga fast track na ngayon, baka malapit lang, madali lang yan. Ngunit, sabi dito, 5 days travel. Then, sabi dito, Troas in 5 days where he abode 7 days. Then, pagdating doon sa Troas, he abode 7 days. Ibig sabihin, 1 week silang natigil doon sa Troas. Then, upon the first day of the week, hindi naman sinabing Monday, Tuesday, no? Kasi alam naman natin na yung panahon noon sa mga Jewish people, yung counting of days of week started in first day, second day, third day. So, upon first day of the week, sabi niya, dito, when the disciples came together to break bread, kumain sila, nag-ipon-ipon sila upang kumain, no? Paul preached unto them, ready to depart on the morrow. So, actually, this speech of Paul, no, preached unto them at Troas, this was actually his farewell speech, no, sa Troas. Kasi alam naman natin, hindi na makabalik si Paul dito. No? Hindi na siya makabalik dito sa lugar na ito dahil yung next travel niya from Jerusalem will be to Rome to defend, to appeal to Caesar. Okay? So, the travel is, at alam naman natin na yung pag-speech na doon, pag-preach niya doon, inabot hanggang midnight, hanggang madaling araw, somebody fell, no? A young lad fell, nahulog at namatay, at yun ay binuhay ni Paul. Okay? That was another miracle that was performed by Paul. No? So, marami pa siyang ginawang mga miracles nung time na yun, nung nandito siya actually sa Ephesus. But ngayon nandito na siya sa Troas. Then after that, no, sabi dito in verse 13, and he went before to ship and sailed unto Assos. So from Troas, Paul, no, traveled from Troas to somewhere here, no? Along this line, these coastal areas where, andito, alam nyo, dito yung 7 churches. Smyrna, Sardis, ano pa yun, Philadelphia, nandito yan sa coast banda ng Asia or ng Turkey. So along here in this coastal place of this part of Turkey or Asia, there are small islands and mga towns here. So, instead of passing these places, to evade from his
distractors, yung mga gustong pumatay sa mga Hudiyo, yung daan tingnan mo, hindi na siya dumaan dito sa center kung saan siya dapat dumaan. Dito na siya tumalon, mga bagong lugar yung kanyang dinaanan, upang hindi siya talaga mapatay yung kanyang mga, makita natin yung mga bakit gano'n ang pangyayari. So from Troas, actually, no? From Troas, he went to Assos. Anong nakasulat dyan? Tama ba yan? And from to Assos, no? They're intending to take in Paul, for so had he appointed minding himself to go forth. So actually, the companions of Paul, no? Talagang makita mong tricky na itong travel ni Paul, ano? Yung mga kasama niya iba, dahil marami din ito sila, yung mga kasama niya iba, talk the boat, be self, sabi dito, we went before to ship, sea transportation, kanilang kinuha, ngunit si Paul, evade his detractors, actually, he went on foot. Sabi niya, siguro para malisa yung kanyang mga kalaban, yung galing sa kanya na gustong pumatay sa kanya, yung magkasama niya, pinalis niya, sakay ng yung iba will think na doon din si Paul, but si Paul ng lakad lang. O nag-travel lang by foot. Sabi dito, hindi kasi natin pwede baguhin ito eh. Sabi dito, and he went before to ship and sailed unto Assos, there intending to take in Paul, for so he had appointed minding himself to go afoot. Okay? And when he met with us, ibig sabihin, hindi talaga sila magkasabay na nag-travel to Assos, but magkahiwalay sila, at makita natin, but when he met with us, okay? Sabi dito, but when he met with us at Assos, we took him in and came to Mytilene. So, these places na dinaan ni Paul going back to Jerusalem ay mga lugar na hindi pa niya na pinuntahan sa kanyang Sa kanyang hindi pa na-mention sa kanyang first and second apostolic journey. But at this moment of time, he passed through these places actually to evade his detractors, or those people who vowed to not to eat until they killed Paul. Okay? So, Assos, and pagkatapos niyan from Troas, so from the travel actually of Paul, no? When he went back, ganito yung kanyang travel from during his third missionary journey, Galatia to Ephesus, wala na. Galatia, Ephesus, then going here, Macedonia, going here, then andito siya sa Greece, no? Then he went back. Bumalik na naman siya pag ganyan. Troas, but diverted his way from here, going here, then going there, sa yung sinasabing lugar. Anong lugar to? And we sailed unto Mytilene. Mytilene. Okay, dito na siya ngayon sa Mytilene. Mytilene. Ito. Yan. Then, after that, sabi dito, and we sail thence, puro tawid-tawid ng dagat, no? Ang dami doon, parang di maras, no? Tawid na naman doon sa
sa Iloilo, tawid sa Bacolod, parang gano'n. So, sabi nila, we sailed thence and came the next day. Isang araw lang, the next day over against Chios. So, another place, no, dito. Chios. So, yan ang daan niya. Then, after that, in Chios, and the next day, we arrived at Samos. Meron pa isang lugar dito. Samos. Okay? Samos. Okay? Then, after that, Samos. Then, antarid at Trogilium. Meron pa isang lugar dito. Somewhere here. Yan, Trogilium. Trogilium. Then after that, sa Trogilium, and the next day, mabilis yung travel niya. The next day, we came to Miletus. Okay? So, Miletus. Dito na siya ngayon sa Miletus. Miletus, somewhere here. No? Somewhere here. Miletus. Siya na sa Miletus. Then pagkatapos niyan, for Paul had determined to sail by Ephesus. So, bakit dito siya dumaan to evade his detractors? But actually, his very plan at that time na mag-travel siya pa uwing Jerusalem, manggagaling siya ng Ephesus. Ephesus. Okay? So, kaya tingnan mo. Because he would not spend the time in Asia, for he hasted if it were possible for him to be at Jerusalem the day of Pentecost. The very reason why Paul traveled faster at this moment of time is that so that he can catch the feast, no? The Pentecost feast in Jerusalem. That was the reason. Paul, I don't think so that Paul was afraid to die. But as long as he can evade murder, he tried his best. Okay? He tried his best by passing this area. Alam nyo, napakahirap ng travel ito eh. Maraming lipat-lipat ng barko, kung ako lang, ayoko lang ganun, di ba? Pwede ka naman mag-travel dito, pupuntang diretsyon ng Ephesus. But why he passed these places, no? For me, it was to evade his killers, no? So that he cannot kill him. But it doesn't mean that Paul during the time was afraid to die. Because alam naman natin na alam din naman ni Paul yun na as long na hindi pa tapos ang kanyang ministry, nobody can harm him. Okay? Nobody can harm him. Dahil for so many times, gusto na siyang patayin. Tingnan mo lang ang nangyari doon sa Corinth. Gusto din siyang patayin. Sa Athens during the time. Ano sabi ni Jesus Christ sa kanya? Nagpakita sa kanya, huwag kang matakot dito, marami akong tao dito. So he was under God's protection during the time, during his earthly, sa kanyang apostolic journey. So, ang nangyari doon, sabi dito, for Paul had determined to sail by Ephesus because he would not spend time. So, bakit gusto niya mag-travel doon sa Ephesus? Siguro mayroong mga sasakyan na mas mabilis mag-travel doon. It were possible for him to be at Jerusalem the day of Pentecost, verse 17. And from Miletus, he sent to Ephesus and called the elders of the church. So from Miletus, from here, he sent to Ephesus. Bumalik siya doon sa Ephesus, kung saan siya sana papatay naman doon. No? Dahil nga doon yung mga grupo ni Demetrius na nawala yung tubo sa kanilang negosyo na mga revolto ni Diana. Okay?
So bumalik siya dito sa lugar na ito, no, kung saan siya tumagal, galing sa Galatia, sa kanyang third missionary journey, pumunta siya dito sa Macedonia, sa Athens, bumalik dito through this way, then bumalik siya doon sa Ephesus because that was his plan to pass by, to start his journey to Jerusalem will be from Ephesus. Okay? So, what happened in Ephesus, actually, at this moment of time, ito na naman ngayon yung ating pag-aralan kung anong pangyayari dito. So, and when they were come to him, doon na sila sa Ephesus, sabi dito, and when they were come to him, yung mga disciples, yung mga believers doon sa Ephesus, pumunta kay Paul. He said unto them, you know, from the first day that I came into Asia, after what manner I have been with you all at all seasons. This is now the start of his what? Of his farewell speech to the believers at Ephesus. Ito rin yung kanyang farewell speech. Sabi nito, serving the Lord with all humility of mind. That was the characteristic of Paul's way of preaching, no, during the time. Serving the Lord with all humility of mind, and with many fears and temptation, which befell me by the lying in wait of the Jewish people, of the Jews. Okay? So, Paul was very specific that the problems he encountered, yung mga problema na kanyang dinaranas, ang kanyang mga muntik ng mamatay, yung kanyang pagbugbog, yung kanyang mga pagbanta sa kanyang buhay, ay nangyayari yun dahil sa mga kagagawan ng mga Diyos na galit sa kanya na gusto siyang patayin. Tingnan mo, yung mga biglaang travel niya, yung mga dinanas niyang hirap, gawa yun. Nangyari yun dahil sa mga gawa ng mga Diyos na gustong pumatay sa kanya. But while he was serving the Lord during his apostolic journeys, he was serving the Lord with all humility of mind. That is why during Paul's apostolic journeys, hindi natin makita that Paul bragged about himself. Hindi siya nagmayabang, no? Kasi sa ngayon, ang dami talagang nagyayabang na talaga. Ang dami ngayon nagyayabang talaga, no? Na nagtuturo ng salita ng Panginoon. Yung iba, tinatawag nilang mangmang. No? So, talagang nagmamayabang. But Paul never bragged about himself when it comes to preaching the Word of God during his apostolic ministry to the Gentiles and to the Jews. But he was with all humility of mind. Why of mind? Bakit sa mind? Because dito ka nag-iisip. Never inisip ni Paul sa kanyang utak, sa kanyang mind, that he is above or over other people. Never came in his thought, no? Sa kanyang mind na above siya compared to other believers. But, anong sa isip niya? That his purpose was to serve them. Nakaya kay Kristo. Sabi ni Kristo, he came to serve, not to be served. That was the humility that Paul was talking in this verse. And with many tears. And because of that, no, of those experiences, mga masamang naranasan ni Paul, alam nyo, iniiyak din ni Paul.
tinublayan niya nga, against na time. Because of the lying weight of the Jewish people. Grabe ang pag-antos ni Paul, which befell me, nga na tabo sa iya during his entire ministry. First, second, third, until titingnan na lang natin. Even though after na masalita na niya itong mga verse na ito, pagkatapos sa Jerusalem, marami pa rin mas makahalalusbok, mas lalong humirap pa rin ang kanyang buhay. Alam niyo, napakahirap ng dinanas ni Paul. Preaching the gospel unto us. So that this gospel of the grace of God makarating sa atin. Hindi basta-basta. Pero binabaliwala lang ng maraming mga believers ngayon. Yung ibang mga believers ngayon, hindi nila nakita yung pinaghirapan ni Paul. Habang pinipreach itong gospel na ito, hanggang makarating sa atin. Verse 20. And how I keep back nothing that was profitable unto you. So, alam nyo, kung pag-aralan nyo ito, napakatindi ng laman ng mga verses. And how I keep back nothing that was profitable unto you. Ibig sabihin, in spite of tears and miserable life that Paul experienced, he never tried unto himself not to preach everything that should be preached for us members of the body of Christ. Hindi, alam nyo, si Paul natakot? Yes! Nung pinaplanuhan na siya patayin, natakot din itong si Paul. Ngunit, hindi ito reason upang yung mga bagay na dapat nating malaman, yung mga bagay na dapat mapasa atin bilang members of the Church of the Body of Christ, ay matigil siya sa pagturo upang matago sa atin yun. Paul never did that. Ginawa niya lahat in spite of hardship. Sabi niya, and how I keep back nothing that was profitable unto you, because those things are all profitable unto us, members of the body of Christ, and have taught you publicly and from house to house. Why publicly? Because nothing should be hidden from everyone. Walang tinago si Paul na turo na ito tinuro lang para sa kanya, para sa itong tao na to, para sa itong grupo na to. Dahil lahat ng turo ni Paul dapat malaman ng lahat ng members of the church, the body of Christ. 21, testifying both to the Jews and also to the Greeks, repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. That was all the message that we can see from the preaching of Paul since Acts 13 until Acts 28. Yan lahat makita natin, and that was recorded actually in the book of Romans to Philemon. Testifying both to the Jews and also to the Greeks. Paul was faithful unto his job. The gospel should be preached first unto the Jews. Romans chapter 1 verse 16, for I am not ashamed, of the gospel of Christ. Okay?
To everyone that believe it, to the Jew first and also to the Greek. For this is the salvation. No? Hindi ko ma-memorize na. Medyo pagi ang isip ko. No? Verse 22, and now, behold, I go bound in the Spirit unto Jerusalem. Paul, at this moment of time, expressed his desire or his plan to the Ephesians, his plan to go back to Jerusalem, not knowing the things that shall befall me there. Paul, hindi natin alam kung talagang meron na siyang pakiramdam na mayroong mangyayari sa kanya doon sa Jerusalem. But, since na talagang mainit na siya sa mga Jews at this moment of time, most probably that Paul, alam na rin niya na mayroong hindi magandang mangyayari sa kanya sa Jerusalem. And alam naman natin na in the next verses and chapter, Paul was warned, no, not to go to Jerusalem, but he still pursue his plan. Okay? So, and now behold, I go bound in spirit unto Jerusalem, not knowing the things that shall befall me there. 23, say that the Holy Ghost witness in every city, saying that bonds and afflictions abide in me. So, alam nyo ito talaga. Paul been informed by the Holy Spirit that affliction, listen to this, listen to this. What is contrary, this verse is very contrary to those who are preaching, to these modern preachers of the word. Why? Alam niyo yung mga pastor na yon, hindi sila naniniwala na pag-preach nila ng salita ng Panginoon ay affliction and bands kasama nila. Kaya sabi ng isang sikat na preacher ng Baptist, kahit na dito, meron din mga nagsasabi niyan, pagka yung ministry mo hindi lumalaki, pag wala kang pera, pag hindi ka nakahawak ng millions, baka hindi ka tinawag ng Panginoon. Bakit? Dahil hindi sila naniniwala na pag nag-preach ka ng salita ng Panginoon ay mananatili kang pobre, mananatili kang afflicted, na ang affliction ay kasama mo, at ang pagkakulong kasama mo. Ang kahirapan kasama mo. Ngunit sabi ni Paul, he was informed by the Spirit. Sabi niya, hindi ko alam kung ano mangyayari sa akin sa Jerusalem. Okay? Hindi niya alam na makakulong siya sa Jerusalem. But he was informed by the Holy Spirit in every city kung saan siya pupunta that affliction and bonds abide in you. Paul, yung kasakitan, Paul, at yung pagkakulong, Paul, yung makulong ka, kasama mo yan palagi. Okay? Ganda talaga mag-aaral ng Bible. Abide in me. But listen to this. These things become an obstacle to Paul. Ito ba yung mga bagay na ni-reveal sa kanya ng Holy Spirit, ng affliction and balance, ang pagkakulong, ay kasama mo yan, Paul? Ay wala ba ito o naging obstacle ba ito para kay Paul upang hindi niya ma-preach yung gospel of the grace of God, upang hindi niya maituro ang dapat ituro sa mga tao, members of the church, the body of Christ? Read verse 20. Read verse 20. Anong sabi dito? But none of these things move me. Nung sinabihan siya ng Holy Spirit, Paul, yung affliction kasama mo yan. Nag-aabay sa iyo yan. Yung bububugin ka, yung kukulong ka, kasama mo yan. But sabi ni Paul, none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that, what?
so that I might finish my course with joy. Ano ibig sabihin niya? Anong course? So that matapos niya ang kanyang journeys, ang kanyang gawain na ginapagawa sa kanya ni Kristo, and that is to preach the gospel of the grace of God unto the Gentiles. Okay? Sabi niya dito, that I might finish my course with joy, and the ministry which I have received of the Lord Jesus to testify the gospel of the grace of God. In spite of afflictions, in spite of bonds, Paul joyfully finished his course to preach the gospel of the grace of God. Kita nyo? Kita nyo yung ginawa ni Paul? Anong nangyari sa kanya? He was actually, at this moment of time, Paul was summarizing ang kanyang mga ginawa sa kanyang first, second, and third apostolic journey in Ephesus. He was summarizing yung kanyang mga ginawa. And now behold, I know that ye all, among whom I have gone preaching the kingdom of God, shall see my face no more. Sige na. Medyo talaga emotional ako dito. Bakit? I'm putting myself as one of the audience of Paul at this moment. Nilalagay ko yung sarili ko, andun ako. And hearing these words from Paul, ano mapipil mo? Sabi ni Paul, and now behold, I know that ye all among whom I have gone preaching. Sabi niya, the kingdom of God shall see my face no more. The last time Paul preached in this place, he told the Ephesians believers, if it is God's will, I will see you again. Sa kanyang second apostolic journey. Dito din siya kasi umalis, travel back to Jerusalem during the time, to Syria. Dito din sa lugar na to. Sabi niya, if it is the will of God, I will be seeing you again. But at this moment of time, Paul told them a different words. And that is, you cannot see my face again. Di na sa naga, sa nagabasa ko sila. Tululuha ko. Naman, could you imagine? This guy who gave everything for the body of Christ. Sabihin ko na, next to Christ, because Christ gave himself, hindi mo na makita ulit. Hindi mo na makita ulit. Ikaw ando doon ka nakaupo habang nagsasalita siya. Anong mapipil mo? So, shall see my face no more. I don't believe in premonition. But, alam naman natin totoo ito, hindi na siya talaga makakabalik doon. Dahil nga his next travel was to Rome to appeal unto Caesar. And alam naman natin na that was his last travel. At tinutulan na siya ng ulo doon sa Ostian Road outside the city of Rome. Okay? So sabi dito, wherefore I take you record this day that I am pure from the blood of all men.
This is a statement from a very faithful, fruitful to his job, to his ministry. This is a statement of, alam naman ni Paul talaga, na wala siyang itinago, wala siyang hinold back, everything been laid down for the believers, for their information, for their obedience, ang lahat na dapat maturo ni Paul. Kaya sabi ni Paul, wherefore I take you to record this day that I am pure from the blood of all men. Ibig sabihin, no, wala nang pagkukulang ang kanyang ginawa. Everything nagawa na niya. Hindi na siya unsirable. Whatever, kung hindi pa maligtas ang ibang mga tao, hindi na siya unsirable. Kung sino man yung mga hindi maligtas during the time. No? He is no longer unsirable. He is clear. No? Then, verse 27, for I have not shunned to declare unto you all the counsel of God. Kanina sinabi niya, wala akong hinold back. Inulit na naman niya dito, for I have not shunned to declare unto you all the counsel of God, all the teachings of God. So, all the believers at the time had complete information, complete knowledge of the doctrines that they should believe and that they should obey. Completo. It has been teach unto them by Paul. So, his command, his advice for them to do. So, sabi niya, take heed therefore unto yourself, and to all the flock, over the which the Holy Ghost hath made you overseers. So, alam nyo, ito lang ito. Those who are saved at Ephesus, kagaya din ng mga sa Berea, sa Thessalonica, sa Philippi, sa Athens, sa Corinto, in Derbe, in Iconium, in Lystra, no? In Lydia. Yung mga believers doon, yung mga leaders doon, may mga leaders sila. Kaya yung mga men doon na tinatawag ng mga elders were appointed as overseer. Okay? Ano yung overseer? Yung alam nyo kung taga-Negros kayo, yung word na overseer, ginagamit talaga yung word. Nang tawag niyan kung sa hacienda, kung sa mga hacienda, may matuluhan, inkargado. Inkargado. O tagapangmahala ng hacienda. Yan, inkargado or overseer. Tagapagtanaw ng hacienda. Yon, sabi dito. At lahat ng mga elders doon sa lugar na yon, na mga pinuntahan po na sa kung saan nagkaroon ng mga churches, mayroong mga elders and ang tawag doon sa kanila mga overseers. Okay? They are overseers, and to all the flock over which the Holy Ghost hath made you overseers, to feed the church of God, which He hath purchased with His own blood. So Paul will no longer return to this area. Okay? Hindi na siya babalik. After this third trip or journey, hindi na siya babalik sa ganitong mga lugar. So, tinuruan ni Paul yung mga leaders sa mga lugar na ito na kayo ang mga overseers. Kayo ang taga-tanaw sa mga tao ito. Kayo ang hindi naman niya in-address, na taga-pahalab na as a sheep. Hindi niya talaga in-address as a sheep.
But kayo ang overseers, no? At tagapakain to feed the church, referring to all the believers, of which he had purchased with his own blood. Alam niyo, dapat marunong tayo, alam natin itong verse na ito. Ha? Although alam ko maraming mga RD na napaka-indifferent na, ano? Indifferent. Bakit? Hindi nila makaya itong verse na to na mayroong mga leaders, mayroong mga overseers na dapat tumingin sa kanila. Ha? Hindi nila makaya to. Marami masyadong mga hambog, prideful na mga RD na hindi magpailalim sa mga overseers. Kaya tingnan mo, gusto nila mag-isa na lang puno sila. Bahala na lang sila sa buhay nila, mag-preach na lang sila sa Facebook, mag-post na lang sa Facebook. Being alone, no, walang sinabi dito sa Bible that a member of the church, the body of Christ, should live alone. It is a myth. Myth yun. Mga nga, ano yung ibig sabihin ng myth? Walang katotohanan yun. Na mag-isa ka lang. Ha? Dahil meron nga mga overseers. At yung i-oversee niya ay yung church. And his job is to feed the flock. Similar to the work of Peter, di ba? As pastor, Peter, no? As apostle, Peter should feed the sheep. But we are not sheep. We are church. But these overseers, the leaders of the church, that was appointed by Paul, being taught by Paul, tinuruan ni Paul, gintudloan ni Paul, mapakanon nyo ang mga members of the body of Christ na andyan sa lugar nyo. Kamo ang mga leaders dyan, mga overseers. And listen to this, hindi lang isa. Kasi plural ito. Overseers. No? Kaya ba yun? Overseers. Ibig sabihin, pwede sa isang lugar, pwede sa isang locality, pwede marami. Pwede na tayo maging overseers sa mga iba pa dyan. Ngunit, ito yung masakit niyo. May mga tao talaga mayayatang na hambog. Na yung color talaga, talaga kung ano yung color mo, ganun pa rin yung color mo. No? Kahit mag-fade lang, talagang green ka pa rin. Yung green, kahit mag-fade yun, green pa rin. So, ganun din yung minsan yung tao. Kung ano yung ugali mo, hindi na talaga magbabago yun. Kung hindi mo ipababago sa salita ng Panginoon. Kaya mayroong ganun mga RD, hindi na mababago yung kanilang color, kanilang ugali. That is a myth. Kasi kung ligtas ka na talaga, ay may epekto din na itong mga salita ni Paul sa iyo na dahil nga ligtas ka na, you must live like this as a believer. Hindi kailangan yun sa kaligtasan, but the Word of God should have an effect to your attitude. Huwag yung ang bastos mo, bastos ka pa rin. Yung sama na ugali mo, sama pa rin yung ugali mo, dahil ligtas ka pa rin. Yes, talagang hindi nakapikto yun na yung kaligtasan kasi wala namang kontrata yung kaligtasan. But the Word of God says that as believers, we should live a righteous life, not to be saved, but to show that we are believers. That the Word of God ay nakaapekto, may tama, nagbago sa atin. Hindi ng ating kaligtasan, kundi ng ating masasamang ugali. Hindi yan, patuloy pa rin masama, parang yabang mo pa.
Dahil magpo-post ka na lang magpo-post sa Facebook. Oh, gaya ka rin nung nasa Manila. Marunong lang manlait. Dami namang. So, then sabi din, take heed therefore unto yourself and to all the flock over which the Holy Ghost hath made you overseers to feed the church of God, which is he hath purchased with his own blood. Listen to this. This church of God, members of the church, the body of Christ, ay napaka-precious. Napaka-precious. Malahalin ito. Mahal. Lalim ito. Ha? Ikaw at ako, tayo mga members ng church, mahal. Precious. Valuable. Bakit yung ibinili sa'yo? Hindi basta-basta. Ha? Dugo ni Kristo ang ibinili sa atin. Yung ibinayad upang tayo ay ma-redeem from being bondage in sin. Yun yung binayad sa atin. Very precious. Valuable. Hindi pwedeng hindi tayo valuable sa mga tao, but para sa Panginoon, napaka-valuable na natin after we believe the gospel of the kingdom. Okay? Verse 29. For I know this, that after my departing, alam mo, dati, pagbasa ko ng verse na ito, ang application ko kagad na after mamatay si Paul. But actually, he was referring na after siya umalis sa Ephesus, kasi hindi pa naman inisip ni Paul na mamatay na siya. Okay? Yung inisip pala dito ni Paul na after his departing, umalis na siya sa Ephesus, na yung kanyang presensya ay mawawala na sa lugar na ito, sa Galatia, sa Asia, sa Macedonia, sa Greece, na mawawala na kanyang presensya dyan, definitely, kasama na rin yung na mamamatay na siya dahil mamamatay na rin siya dito. But I don't think na iniisip ni Paul dito na mamamatay na siya, no? Sabi dito, shall grievous wolves enter in among you, not sparing the flock. So alam ni Paul, na pag-alis niya doon sa Ephesus, his doctrine, no, will be destroyed, or some groups of people, we call it wolves. Mga, ano yung wolves? Wolves, lobo, ay may mga lupo na darating galing sa labas. Ibig sabihin yung mga unbelievers, mga Jewish, na gusto silang sirain ang kanyang doctrine. At meron mismong mga taong insider within the flock, within the church, na magsisikap na sirain ang kanyang turo. Okay? Therefore, watch and remember that by the space of 3 years, I cease not to warn everyone night and day with tears. That was part of Paul's ministry for 3 years. To warn these believers that someday, kung hindi na ako available sa presensya, ang presensya ko sa inyo, mayroong mga darating na mga lobo upang i-destroy ang church. Okay? That is why, that was Paul's inclusion to his message for 3 years to, sabi niya verse 31, therefore, watch and remember that by the space of 3 years, I cease not to warn everyone, night and day, with tears, with regard to these wolves that will be entering into the church upon his departing. Then in verse 32, ano sabi niya? And now, brethren, I commend you to God. Eh talagang aalis na si Paul? I commend you to God. This is his closing remarks at this moment of time. He is now at his closing remarks of his speech. And now, brethren, I commend you to God, and to do the word of his grace, which is able to build you up, and to give you an inheritance among all them which are sanctified.
I commend, I entrust you to God. You know, maliban, the believers at Ephesus and all other places here was entrusted by Paul to these overseers. Pinagtitiwala sila ni Paul, kayo mag-feed sa kanila. But these overseers, no, talagang wala nang mapag-iwanan o maipagkatiwalaan si Paul. Ha? Wala na magawa si Paul is that to tell them and to ask God, sabi ni Paul, and now, brethren, I commend you to God and to the word of His grace, which is able to build you up and to give you inheritance among them which are sanctified. Paul was saying that your refuge after my departing, you are there to feed the flock, andyan kayo upang pakainin, pakaunon ang mga members, ang mga flock, ang mga believers, but ngunit kayo, pinagkakatiwala kayo sa Panginoon. I commend you unto God and unto the grace of His words. What does it mean? Unto the grace of His word. Ibig sabihin, you must abide, you must stick to the instructions that was delivered unto you. Yung mga teaching ni Paul, kailangan mag-stick kayo dyan, mag-abide in His grace, of His words, ng kanyang salita. Alam nyo, wala talaga tayo. When we are in trouble, the only refuge is God and His words. Alam niyo ba yun? Wala na talaga tayong refuge, other than God Himself and the grace of His word. Ito lang ang talagang matatakbuhan natin. Alam nyo, ito. Hindi ako date seeker. Although I was before, no? Di ba, Brad, no? Nag-sip date tayo sa mga, no? Bernardo, di ba? Oh, dating na si Lord. No? Sa Feast of the Trumpet. Feast of the Trumpet. Kasi hindi pa tayo nag-25 talaga naman, ano? So, ngayon, tingnan mo, the only refuge is the Word of God. Darating, do not expect these coming years na magaganda ang darating. Kaya kung gusto niyo mag-travel, travel na kayo immediately. Huwag kayong pabot ng 2030. Walang pas pa dyan. Travel kung may kaya mag-travel, travel na para makapunta ibang bansa. Do not wait na dumating ba yung panahon na 2025, 2026, 27, 28, 29. Pahirap na pahirap. There will be series of flooding, chemtrail, mga buhawi, mga ano that will destroy ng ating ecosystem. And there will be more hardship in coming years. But this is the base. While waiting for that blessed hope, we cannot run to our government. I will tell you that. Well, hindi tayo makatakit. Dahil yung gobyerno, ang gobyerno sa lahat ng mundo will be the cohorts of the Antichrist. Kaya wala na, nowhere to run. Nowhere to go. Iwala kayo sa gobyerno, pa-injeksyonan lang kayo. Pa-injeksyonan lang kayo. Para pagkatayo lang kayo, papakainin na. Darating ang panahon ng pagkainin natin, mga puro na lang
synthetic meat. Dahil yung mga pure meat, sila lang yung kakain ng mga meat. Talaga. Dahil nga dinidestroy na nila yung mga farms. Yung gagawa sila ng mga fruits na may mga infection. Kaya tingnan nyo, ingat kung sa mga binibigyan yung may mga code. May mga code dyan na yung mga prutas na yan, yung mga lemon, mga ano. At buy local produce, mas minamit na. Pero magaling na producer, China, kung saan dyan. May mga code yan, may mga numero dyan, may mga... Okay? So, sabi dito, and now, brethren, I commend you to God. These people, these elders, these leaders, mga overseers, they cannot actually run to Paul for advice. They can no longer run to Paul for fellowship and have some discussion about any problem that will arise in their churches. But sabi ni Paul, I commend you to God and unto the word of His grace. Unto the grace of His words. Sabi niya, and to give you an inheritance among all them which are sanctified. I have coveted no man's silver or gold or apparel. Okay. Kailangan ba ito niyambal ni Paul? Kailangan ba sabihin ni Paul ito? Dapat sana magiging lesson ito sa mga taong nagtuturo ng salita ng Panginoon ngayon. That is why they are against Paul, dahil lahat ng gawa nila ngayon ay kontra sa ginagawa ni Paul. Taliwas sa ginagawa ni Paul. Sabi ni Paul, I have coveted no man's silver. Yung mga pastors ngayon, alam niyo ba ano yung laman ng utok nila? Dahalang, pera. Isang galing yan sa mga tao. But sabi ni Paul, I have not coveted any man's silver. Hindi si Paul nag-iisip na makakuha ng kwarta sa mga tao. Nag-iwas sa mga lahat ng nagtuturo ng mga salita ng Panginoon ngayon. Puro pera ang iniisip nila para makapagawa ng building nila, bahay nila, in the guise of church ito. Pero kanila yon, pangalan nila yon. Hindi si Paul nagsabi na kailangan natin ng magandang lugar. Naku, we are about to finish the book of Acts, the entire ministry of Paul. Never I read that Paul said, you have to build a beautiful place for you to finish. Never. Saan si Paul pumunta nung hindi na siya makaturo sa synagogue? Sa Acts chapter 19, dahil galit sa kanya mga Diyos, nagrenta siya doon kay Tyrannus. Nag-ipon sila doon ng mga kanyang naniniwala sa kanya. Doon sila kay Tyrannus, nag-ipon. Then house to house. At alam nyo, epektibo sa ngayon. Epektibo sa ngayon kung gawin natin yung house to house. Halimbawa, schedule natin ngayong doon tayo kay Bradbourne, house to house tayo. Para yung mga pamilya niya, mapilitan makinig. Sa sunod naman, schedule natin kay Brad Ginong, sila Brad Arnold. Kung sino doon na Yan yung ginagawa nila, house to house. Then kung dadami sila, mag-rent sila ng lugar kung saan sila, kaya tingnan mo, nung andun sila sa Troas. Saan sila saan si Paul nag-preach? Sa parang gym. Kaya nahulog yung young lad doon sa ilalim. Gym yun. Parang museum. Kaya marami sila noong time na yun, doon sila. But kung kinakailangan, house to house. Hindi sila nag-collection ng pera. Never I read from the book of Acts and from Romans to Bible that they collected money for the erection of a beautiful building like what most of the churches are doing today. Okay? Never. Ngunit, nagtataka ako. Napaka-epektibong ginagawa nila na yan. Na inuuto lang naman sila. Napaka-epektibo. Bigay din sila ng bigay para magpatayo sila ng kung ano-ano. Tingnan nyo sa somewhere in Rojas. Naku, parang mansyon na.
Yung mga, ano dyan? Yung mga... Ando na yata si Ardiminto ngayon. Pinahilok nila sa Manila. Oo, pero din sa mga Bethany, sa iba-ibang mga churches, yan sa Negros. Kaya yun napapasikatan sila ng ano. Kaya walang tigil yung pera, lahat na lang ng kada linggo, pera. Wala nang doktrina, kundi pera. Oh. Ha? Ano kaya nga, may yaman na sila, yung mga misyonary na galing sa Amerika. Pag galing doon, nila, pobre din yan sila doon. Pagdating dito, bigla na lang, ang dami na nilang pira kasi may support na doon, koleksyon pa sa mga tao dito, lokal, kaya dami nilang pera. Eh tayo, kahit tapi lang ayos na. Ha? Baka pa, sa atin dapat makasalo-salo lang tayo after we preach the word, no? Fellowship, kanta-kanta, habang nag-fellowship, kain, snack, ayos na yun. Kung dumami tayo, hindi tayo mapaganda building. Ano tayo na kung hindi na tayo magkasya dito? Kaso nga paano tayo hindi magkasya dito Hindi naman tayo nagpo-produce. Ito, maya-maya nga, nilitan ko pa ito. Ngayon, konti na lang tayo ulit. Ililipat yun, dito na lang ulit tayo. Dito ko na ilagay. Abang, maya-maya pa kung tinanalo tayo, dito ko na rin lang ilagay yan. Stick. Gawin ko na lang tindahan ulit yan. So, sabi ito, listen to this. And when sana ba yun? I have coveted no man's silver or gold or apparel. Apparel. Pero yung mga pastor, pag nag-fellowship, Brad, yung mga pastor pag nag-fellowship, binhan ko ng barong, tuwang-tuwang mo. Kalimutan natin yun. Tuwang-tuwang sila, binhan ko sila na ano. So, yun, tinan mo yung mga bagay yun. Kaya ayaw nila basahin yan Kasi pagka meron na yung member na magkalakas loob, pastor, bakit si Paul hindi naman lang pala nag-ano ng pera, hindi din siya nag-ano ng gold, hindi din siya nag-ano ng kahit na nanghingi kahit na, bakit ikaw pastor, hingi ka ng hingi? Kaya hindi nila binabasa yan? Ha? Magpaparap simula ko. Verse 34, yeah, ye yourselves know that this hand, sabi ni Paul, you yourself know that these hands, referring sa kanyang mga kamay, these hands have ministered unto my necessities. Sabi ni Paul, ito mga kamay na to, has ministered unto my necessities. Hindi ako humingi ng pera sa inyo, hindi ako humingi ng gold, hindi ako humingi ng kahit na anong damit upang isuot ko. Dahil itong kamay na ito ay nagtrabaho ito para ma-providean ko ang aking sarili. Tingnan mo, napakiliwanag nito. Ministered unto my necessities and to them that were with me. Alam mo, si Paul pa nag-provide sa mga kasama niya. And to them that were with me, yung mga kasama niya sa travel. Kasi si Paul nagtrabaho bilang tent maker. Hindi naman to pwede na binubuan na lang siya ni Jesus Christ ng pera. Dahil yun. Nagtrabaho siya as tent maker. Kung saan siya mapunta, nagtrabaho siya para masuplayan yung kailangan niya. Ito yung mga pastor ngayon, puro pinapakain ng kanilang members. Hindi pwede yun. Mahiya naman kayo. So, sabi niya dito, verse 35,
I have showed you all things, how that so laboring ye ought to support the weak. Sabi ni Paul, di pakita ko sa inyo kung paano nga sa pagpangabudlay ay tulungan yung mahina. And to remember the words of the Lord Jesus, how He said, it is more blessed to give than to receive. Ano? Paul, dapat niya sa mga meron to help those who are needy, those who are weak. Okay? At pinagagdagan pa niya. How he said, it is more blessed to give than to receive. Tatanungin ko kayo. This is proof, this verse, this statement is a proof that Paul and Jesus Christ are constantly meeting each other. Itong verse na to, nagpapatunay na si Jesus Christ at si Paul palaging nakikita at nakasabi siya ng ganyang salita, Paul, mas maganda yung nagbibigay ka kaysa nagtatanggap ka. Kasi, more possibility was this, that Paul, while he was in his ministry, makikita natin na may mga taong gusto magbigay sa kanya. Ha? Meron mga taong gusto magbigay sa kanya. But, itinigil siya ng Panginoon. Kasi baka na-enjoy naman ni Paul na binibigyan siya. May mga taga-Macedonia nagpapadala sa kanya, di ba? Baka na-enjoy naman ni Paul, but kinorek siya ng Panginoon. Ano sabi ng Panginoon? Paul, alam mo, maganda yung receive ka ng receive. Tanggap ka ng Paul. Mas maganda yun. Mas maganda ang magbigay, Paul, kaysa magtanggap. Ha? Kaya bakit sa sinabihan ni Kristo niyan? Hanapin nyo nga sa Bible, kung may sinabi si Kristo yan, meron bang word na nasabi na yan ni Christ na it is better to give than to receive? Wala kang mabasa yan. Yan lang. Eh bakit sinabi ni Paul na sabi niya dito, remember the words of the Lord Jesus Christ. Paano niya na-remember yan? Wala naman siya nabasa sa Old Testament, wala din nabasa sa other book. Ibig sabihin, there was a time na nagkita sila ni Kristo na sinabihan siya, Paul, tanggap ka ng pera. Mas maganda yung ikaw na bibigay kaysa ikaw ang nag-receive. Ha? Kaya sabi niya, naalala ko yung sabi ni Kristo, it is better to give than to receive. Pero dito, itong mga pastor ngayon, I am very happy to receive, I am very sad to give. Tingnan mo yung mga pastor ngayon? Kung may pupunta sa kanilang church at manghihingi ng tulong, kukuha sa pitaka, kukunti. Saan galing yung ibibigay? Sa mga members pa rin. Wala, paikot na nagbigay na ng tithe, nagbigay na ng building offering, nagbigay na ng mission offering, magbibigay pa ngayon sa mga nanghihingi na pupunta sa church. Kaya ganyan nakakaw yung mga pastor na ngayon. Kasama na yung may Bible school doon sa Manila. Yung RD daw. RD. Ha? So yun. Then verse 36, sabi dito, and when he had actually sabi dito, sinasabi din ni Paul ito sa kanila para magiging example nila, para sundin nila. Kaya dapat ganun ang gawin natin. As overseer, as overseer, at ganyan yung dapat gawin ko. Never ako manghingi ng pera sa inyo. Never ako manghingi ng damit sa inyo. Never ako manghingi ng kung anong ginto nyo. No, I will not do that. Never, dahil sabi ni Jesus Christ, it is better to give than to receive. Okay? Then sabi nito,
And when he had thus spoken, he kneeled down and prayed with them all. Ha? Bago siya umalis, pagkasabi niya yung mga bagay na yun, bago siya umalis, ano? He prayed down with them and prayed with them all. Verse 7, and they all wept sore. And they all wept sore and fell on Paul's neck and kissed him. Mamaya ha, mag-pray tayo matapos kiss kayo sa atin. Okay? So that was his parting words actually mga kapatid. From time na yun that he delivered his speech to the Ephesians believers. Napakaraming natin magandang nakuha dito na dapat gawin natin example sa ating life as believers at this moment sa ating time ngayon na dapat din natin gawin, no? Ha? I-consider natin ang ating sarili as overseers to them that are weak, no? I-consider natin na mayroong mga nag-oversee sa atin, okay? And that overseer, no, should not ask anything from that to them that he oversee. Okay? Then sabi dito, and they all wept sore and fell on Paul's neck and kissed him. 38, sorrowing most of all for the words which he spake, that they should see his face no more, and they accompanied him unto the ship. Okay? So pagkatapos nito ang preaching ni Paul na ito, they actually wept together with Paul, knowing, hearing, nang sabi ni Paul na hindi yun na ako muli pang makita. And they accompanied Paul to the ship. And Paul, in verse chapter 21, na pag-aralan natin next Sunday, ay nag-travel na going to Jerusalem. At marami pa siyang mga island na mga dinaanan kasi ngayong kanyang barko na sinasakyan ay cargo ship at nag-didiskarga. Kumukuha ng pasahero, didiskarga sa ibang mga lugar, mga port, hanggang makarating doon sa Tyre, doon sa Israel. Okay? So yan po ang ating pag-aralan ngayon. Sana po ay nagiging magandang aral po ito sa atin bilang mga members of the Church of the Body of Christ. Ang mga katuruan dito sa mga nangyari ng mga speech ni Paul sa Ephesians believer by the time that he was about to end his third apostolic journey. No? So let us pray na ma-practice natin yung mga trabaho as overseer, no? As ambassadors, and that is by prayer. So, na isa sa atin, gagawin natin yung ating part so that we will also grow in number. We are praying that. Sino ba yung gusto na dumami niya na marami tayong mag-fellowship? No? So, let us do that. Hindi, wala tayong pakay para dumami, para maraming hihingan. No. Alisin niyo yan. Alisin niyo yan. So that marami ang maliligtas. Okay? So, let us now close our Bible study. Umalang banal, thank you so much sa aming Bible study, sa aming pag-aralan tungkol sa speech ni Paul doon sa Ephesians, sa kanyang farewell, teaching doon, at sa mga reaction ng mga tao na doon. We sorrowful dahil hindi na nila makikita pamuli si Paul. Thank you so much sa mga insights, mga truths na natutunan dito. At thank you sa aming mga kapatid na online, sa aming mga kapatid na andito ngayon, physically, to join us sa ating Bible study, sa lugar dito sa Balantang. Thank you so much in the name of our Lord Jesus Christ. Amen.